Hello guys, finally at nai-release na ang One Piece Full Chapter 1095 na matagal-tagal din nating hinintay. Meron nga itong cover page na hinahabol ni Buggy itong isang unggoy na nagnakaw ng kanyang ilong. Well anyway nga, maraming misteryong malalantad sa chapter na ito at isa na nga dyan ang pagre-reveal ng ability power ng awakened form nitong si Saturn. Malalaman din natin ang history ng God Valley Island at kalupitan ng mga Celestial Dragons at ang nakaraan ni Bartolomeo Kuma. Ngunit bago nga iyan ay kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay huwag mo nang kalimutang pindutin ang subscribe button at i-hit ang notification bell. At mag-iwan na din ng like dahil nga dyan ay malaking tulong na nga iyan sa ating YouTube channel. Ang chapter nga na ito ay may pamagat na A World Not Worth Living In. Magsisimula nga itong chapter sa mabagsik na paglitaw ni Saturn na naka-awakened form sa Egghead Island sa isang magic circle na may bituin. Nagulantang nga ang mga nasa isla at nagsitakbuhan itong mga marines at may nakapagsabing isa sa 5 elders ang nagland sa isla. Lahat nga ng lower level officers ay tumakbo palayo sa lokasyon kung saan lumitaw itong si Saturn at ang mga matataas na vice admirals ay nagpaiwan. Na alam naman natin na noong nakaraang chapter ay may nagtangkang dumirektang tingin dito sa paglitaw ni Saturn na isang mababang uri ng marine officer ay bigla nga lang sumabog ang ulo nito. Laking pagtataka nga nitong mga marine kung paano nakapunta kaagad itong si Saturn sa isla. Yung iba naman ay sinasabing sa isang larawan lang nila ito nakikita at mas mataas pa nga ito sa mga Celestial Dragons. Sumunod nga dyan ay itong pagsugod ni Bonnie kay Saturn sa pagkaalala niya sa nakaraan na itong si Saturn ang pumatay sa kanyang ama na si Kuma. Sinugod at sinaksak nga niya ito sa dibdib sa pamamagitan ng espada at may lumabas nga na dugo dito kay Saturn. Re-resback na nga sana itong mga Vice Admirals at tutulungan si Saturn. Ngunit pinigilan nga ito ni Saturn na nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit at sinabing hinayaan niya lang na masaksak siya ni Bonnie na kung gugustuhin niya ngang umilag ay madali lang ito sa kanya. Sabay dakot dito kay Bonnie at pinisil ng matindi sa kanyang malaking kamay. Napasigaw nga itong si Bonnie sa sakit. Susugod na din nga itong si Sanji para mailigtas itong si Bonnie. Nang biglang gumamit itong si Saturn ng kanyang malakas na kapangyarihan na tulad ng ginamit niya sa pagsabog ng ulo ng isang marine. Ang kaibahan nga lang ay hindi sumabog ang ulo ni Sanji at Bonnie sa ataking iyon. Ngunit nagtamo sila ng matinding pinsala at mayroong lumabas na mga dugo dito sa kanilang ulo. Bumagsak nga itong si Sanji habang hawak-hawak pa din ni Saturn itong si Bonnie. At hinila na ni Saturn ang espadang nakatusok sa kanyang dibdib na napansin nga ni Frankie na unti-unting nawawala ang dugo na lumabas rito. Re-resback na nga rin itong mga marines at ititake nila ang opportunity na matugis itong si Dr. Vegapunk. Sinabi nga dito ni Saturn na wag silang magmadali dahil hindi na nga makakatakas ang mga ito. Tinanaw ni Saturn itong si Kizaru na nakabagsak at sinabihang hindi niya inaasahan na kahit siya ay natagalan sa kanyang misyon. Humingi ng tawad itong si Kizaru at sinabing hindi pa daw siya makakagalaw sa natamo niyang atake mula kay Luffy. Same as kay Luffy nga na sobrang drain na ng kanyang katawan dahil na out of gas na nga ito sa pakikipaglaban kay Kizaru. At naintindihan naman ito ni Saturn. At akmangang tatapakan ng matulis na galamay ni Saturn ang nakabagsak na si Luffy, gumamit nga dito ng strong right si Frankie para mailigtas si Luffy. At sinabi nga dito ni Frankie na kahit na ang mga matataas na leaders ay gustong patayin itong kanyang captain. Nasabay tawa nga dito ni Frankie. At sinabi nga rito ni Saturn na may malalakas nga nakasamahan itong si Luffy. Hindi nga inaasahan ni Saturn na sasali itong Straw Hats at si Bonnie sa pakikipaglaban sa Egghead Island. At hindi na nga ito makakatakas dahil napapalibutan na nga ng Marines ang buong isla. Na kung makakatakas man sila sa isla ay gustong makita ito ni Saturn. Pagkatapos nga niyan ay sinabihan niya itong si Vegapunk na nakakahiya nga ito dahil nagtaksil nga ito sa kanila. Na nagpasalamat naman itong si Saturn sa mga nagawa ni Dr. Vegapunk at nagtanong na itong si Saturn kung sino ang gustong unang mamatay sa isang brutal na paraan. Uunahin na nga ni Saturn itong si Bonnie at dudurugin na sa kanyang kamay. Sumigaw nga itong si Sanji at ganun din si Frankie at Vegapunk na hindi makagalaw nang dahil sa hindi nila maintindihang puwersa na pumipigil dito. Nabanggit na nga lang dito ni Vegapunk ay kung hindi sa pamamagitan ng siyensya ay maaaring devil fruit ability ito ni Saturn. Dudurugin na nga ni Saturn itong si Bonnie na tanging sambit niya rito na siya ang pumatay sa kanyang ama na si Kuma. Nang marinig nga ni Saturn ang pangalang Kuma ay may nag-trigger nga sa kanyang memory. Sabay sabi nga ni Saturn na ipinanganak nga itong si Kuma na maging alipin
Nakabilang ito sa isang grupo na nakagawa ng matinding krimen at nag-iisang survivor na nasupil ng world government na tinatawag na Buccaneer people. So ano nga kayang krimen ang tinutukoy nitong si Saturn? May idea ba kayo guys? Kung meron man ay comment mo lang iyan sa ibaba. Sumunod nga dyan ay nakatutok na nga ang mga baril ng mga Marines kay Bonnie na hawak-hawak ni Saturn. At bigla ngang may nag-flashback sa isip ni Bonnie na kinakausap siya ng kanyang ama na si Kuma. Na ang banggit nga ni Kuma ay mula noong pagkabata pa lamang ay gusto na niyang maging isang bayani na magbibigay ng kalayaan sa mga taong inaapi na katulad ng Warrior of Liberation na matagal na niyang hinahangaan na ang tinutukoy nga niya ay ang Sun God Nika. Nagpatugtog nga itong si Kuma ng Drum of Liberation na nakangiti at masayang sumasayaw. Nagsabi nga itong batang Bonnie na kung ililigtas rin ba ito ng Nika, na agad namang sabi ni Kuma na wala ngang duda. Natapos nga ang flashback dito. Sumisigaw na nga itong si Sanji na bitawan itong si Bonnie at ganun din si Vegapunk na sabay sabi na isang bata lamang itong si Bonnie. Na dito nga ay makukonfirm natin na isa talagang bata itong si Bonnie. Nataliwas sa kanyang anyo ang kanyang edad. At nag-flashback nga muli ng 47 years ago sa Sorbet Kingdom kung saan isinilang itong isang malaking sanggol na si Kuma at hindi na nga nakakapagtakang malaki ito dahil ang kanyang ama ay isa sa mga Buccaneer people na may halong giant sa kanilang lahi at ang kanyang ina naman ay isang ordinaryong tao lamang. Masayang masaya ang mag-asawa sa pagsilang kay Kuma na sinabi ng ama ni Kuma sa doktor na isekreto ang impormasyon tungkol sa lahi ng bata na may isang Buccaneer blood. Ngunit sa kabila ng lahat ay mauuwi pala sa hindi inaasahang pangyayari. Nalaman ng world government ang tungkol sa batang sanggol na si Kuma at nagpadala ang world government ng mga Marines at inaresto itong buong pamilya ni Kuma. Nagmamakaawa ang ama ni Kuma na wag idamay ang kanyang anak dahil nga ang kanyang asawa ay isang ordinaryong tao. Ngunit hindi nga ito pinakinggan. Nagtamo nga ng malaking pinsala itong ama ni Kuma dahil sa pagpupumiglas dito. At simula nga nun ay naging alipin na sila nitong mga celestial dragons. Makikita nga dito na mula pagsilang pa lang ni Kuma ay naging alipin na siya ng celestial dragons. At pinagyayabang pa nga dito ng isang celestial dragons na kahit bata pa lang itong si Kuma ay sobrang lakas na nga nito. Tinatawag nga siya dito na Bacanyan slave ng isang celestial dragons. Kinakamusta nga ng ama itong si Kuma sa tuwing sila'y nagkikita na ang sinasabi ni Kuma na okay nga lang ito at maswerte nga daw at mabait ang kanyang amo. Nakabaliktaran nga sa ating nakikita na ito ay umiiyak sa pagpapahirap sa kanya ng celestial dragons. Dahil nga kapag sinabi ni Kuma ang totoo ay marahil magwawala sa galit itong kanyang ama. Sumunod nga dyan ang pagsabi ng ama ni Kuma na patay na ang kanyang ina na nasa mabuti na siyang kalagayan. At umiyak nga itong mag-ama. Humagulhol sa iyak itong si Kuma at sinabi ng kanyang ama na maging matatag siya at darating ang panahon na maililigtas sila ng isang Warrior of Liberation. Nagtanong nga itong si Kuma kung sino at dito na nga ikwinento ng ama ni Kuma ang patungkol sa God of Sunshine na si Nika, isang legendary warrior na pinapasa-pasa ang legendary history sa pamamagitan ng kanilang lahi na Buccaneer people na kung saan ay isang araw maililigtas sila nito at dadalhin sa isang lugar na puno ng kasiyahan. Tinugtog ng ama ni Kuma ang tambol ng liberation at sinabayan ng pagsayaw na tinatawanan ito ng kapwa alipin. Masayang masaya si Kuma nang biglang binaril ang ama ni Kuma ng celestial dragons dahil sa ingay na ginawa nito at namatay. Sa pagtatapos nga ng flashback 47 years ago ay bigla na namang may nagpakitang isang flashback sa chapter 38 years ago naman sa West Blue kung saan ay naghahanda na itong mga celestial dragons pababa ng Marijoa para sa kanilang population eradication tournament na ginagawa nila kada 3 taon sa kahit anong isla basta't hindi ito nasasakop ng world government. At ang napili nga nila noong time na yon ay ang God Valley na kung saan ang God Valley ay mayaman sa mga resources. Nakarating na nga itong celestial dragons sa God Valley sakay ng mga barko at inangkin na nila ang isla. Gaganapin na nga ang tournament na paghahunting ng naninirahan sa isla. Galit na galit nga itong kasalukuyang hari ng God Valley na hindi pinangalanan sa chapter at biglang winasiwas nitong isang lalaki ang kanyang espada sa isang hari na dahilan ng pagkasawi nito. Ang lalaking ito nga ay si Saint Figarland Garling, isang matipunong lalaki na may hugis na kalahating buwan ang buhok na walang balbas, na walang dudang kamukha nga ito ni Shanks. Dahil nga sa pagpaslang ni Garling dito sa hari na hindi pa nga nagsisimula ang tournament ay nagkaroon nga ng pagbawas sa kanyang points. Kasama nga rin dito ang isa sa 5 elders na si Saturn, nakaitsura pa din sa kasalukuyan, na may nakapag-report nga
nga na officer sa kanya na nahuli na nila ang tumakas na may dugong bukanir. At ito ngang batang si Kuma ang kanilang tinutukoy. Bugbog nga ang inabot nitong si Kuma sa mga Marines na sa may di kalayuan ay dumating itong si Ivankov. Nakaitsura pa din ang kasalukuyan niyang muka. At itong isang batang babae na kasama niya na pinangalanan na si Ginny na may maiksing buhok at kumakain ng karne. Nang pagkakita nga ni Ivankov kay Kuma ay sumigaw ito na si Kuma ang isang bukanir na may lahing giant na premyo sa isang tournament. Nang pagkarinig nga ni Ginny sa giant ay inasar niya itong si Ivankov na malaki nga rin ito. At sinabi nga ni Ivankov na mukha nga lang daw ang malaki sa kanya. At sinabi din dito ni Ivankov na bakit malungkot ang itsura ng mga tao sa lugar na para bang natalo na ito. Sa pagtatapos nga ng chapter ay sumigaw nga ulit itong si Ivankov na gusto niyang mabuhay. At tinanong niya itong si Kuma na nakabagsak sa pambubugbog ng mga Marines sa kung anong gusto nito. At hanggang dito na lang guys. Dahil nga may break next week ay hintayin na nga lang natin ang mga kapanapanabik na mangyayari sa susunod na chapter. Maraming salamat sa panunood. One Piece.